Balik po tayo sa mga balita. Nanumpa na si President Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Trump ang pagkalas ng Amerika sa WHO. Ano ito? World Health Organization. Si Weng de la Fuente sa balita. Balik sa kapangyarihan si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Nanumpa si Trump sa loob ng Capitol Hill sa harap na rin ng matinding lamig na nararanasan sa bansa. Taas ang kanang kamay, hindi naman nagpatong ng kaliwang kamay si Trump sa dalawang Bibliang bitbit ng may bahay na si Melania sa harap ni U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts. Bago ang panunumpa, magkasabay na dumating at pumasok sa Capitol Hill si Trump at outgoing U.S. President Joe Biden. Sa kanyang inaugural speech, inilatag ni Trump ang mga polisiya ng ipaiiral para sa pagbabalik ng Golden Age ng Amerika, gayon din ang respeto rito ng buong mundo. The Golden Age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. All of this will change starting today, and it will change very quickly. Pangunahin sa mga polisiyang ito ang deklarasyon ng national emergency sa Mexican border at deportasyon ng milyong-milyong illegal immigrants sa Amerika. Kasama sa target sa National Emergency Declaration ang pagtukoy sa mga criminal cartels bilang terrorist organizations, gayon din ang mga ipinanganak sa Amerika ng mga immigrants na nakapasok ng iligal sa bansa. Lumagda rin ng U.S. President sa kautusan na nagsususpende ng U.S. refugee settlement programs sa loob ng 4 na buwan. Pinawalang bisa naman ito ang ilang kautusan na itinuturing na legacy ni Biden, kabilang ang mga nagsusulong ng diversity, equity at inclusion o DEI, gayon din ang nagsusulong sa karapatan ng LGBTQ+ at racial minorities bilang pagtupad sa pangakong bawasan ng proteksyon sa karamihan ng marginalized Americans. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging epekto ng polisiya sa recruitment ng US military dahil noong kanyang unang termino ay pinagbawal ni Trump ang recruitment ng transgender sa military na pinawalang bisa naman noon ni Biden. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Una rin sa naging kautusan ni Trump ang pagkalas sa World Health Organization o WHO. Katwiran nito, hindi naging maayos ang pangangasiwa ng Global Health Agency sa COVID-19 pandemic at sa iba pang international health crisis. Hindi rin daw makatwirang nagbibigay ng malaking halagang Amerika sa WHO kumpara sa ibang malalaking bansa gaya ng China. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization? So, That's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but, you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Kumalas din muli ang Amerika sa Paris Climate Accord na naglalayong pabagali ng global warming at planong palawakin ang oil production, gayon din ibasura ang mga kautosang naglalayong hikayatin ang mga motorista na bumili ng electric vehicles. Nangako rin si Trump na babawiin ang
Panama Canal sa kontrol ng South American countries. Pinawalang sala rin nito agad ang mga nahatulang supporters dahil sa paglusob sa Capitol Hill at nanindigang siya ang nagwagi sa nakaraang eleksyon. Nangako rin si Trump na bubueltahan ang mga nakalaban sa politika at tiniyak na ang katapatan sa kanya ang pangunahing kwalifikasyon sa maitatalaga sa kanyang administrasyon. Bago tuluyang bumaba naman sa pwesto, binigyan ng preemptive pardon ni Biden ang mga individual na malapit sa kanya katulad ng kanyang anak upang protektahan sila sa posibleng prosekusyon. Sumaksi sa panunumpa ni Trump ang mga dating leaders na sina Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, kasama ang mga may bahay nila maliban kay dating First Lady Michelle Obama. Nagsidalo rin sa inauguration ni Trump ang mga tech giants gaya ni Elon Musk at Mark Zuckerberg. Si Trump ang kauna-unahang 71 anyos na nanumpa bilang Pangulo ng Amerika at pangalawa namang Pangulo sa US history na nakabalik sa kapangyarihan matapos matalo bukod kay Grover Cleveland noong 1893. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.